Pinag-aralan po natin nung nakaraang unang February yung tungkol sa doktrina ng pag-aaral ng Biblia. Pangalawa ay nung Marso pinag-aralan natin yung doktrina ng pag-aaral sa Diyos. At pangatlo nung nung April ay pinag-aralan natin ang tungkol kay Hesus Kristo. At sinundan natin ang pag-aaral patungkol sa Banal na Espiritu at sinundan ang pag-aaral tungkol sa kaligtasan at ang doktrina patungkol sa Iglesia. At para po sa pangpito nating pag-aaral ngayong gabi, ay tatalakayin po natin yung doktrina ng pag-aaral ng huling araw. Ito po ay kung tawagin ay end times, no? Tawagin ay nasa huling yugto na po tayo ng ating pong tinatawag na malapit na pagdating ng ating Panginoon. Ngayon marami ang nagsasabi kapag ka po may mga sakuna nangyayari, tapos ayan kakaroon ng trahedya tungkol sa mga iba't ibang bansa katulad ng giyera, walang katapusang giyera, no, lindol, kalamidad o mga sakit na hindi natin malaman kung paano nangyari, paano nakapasok itong mga sakit na ito sa ating pong bansa. Ngayon, isa lang ang lumalagay sa isip po nila. Ang sasabihin nila ay malapit na bang dumating ang Diyos? Malapit na bang dumating si Jesus? Malapit na bang gunawin ng Diyos ang mundo? Yun po ang mga katanungan po nila kasi ang katotohanan po, nandito na po tayo sa tinatawag na church age, no? Ito po ay huling yugto kung saan ay malapit na dumating ang Panginoon. Pagkatapos po ng tinatawag na rapture na sinasabi sa Biblia, papasok po yung tribulation period at magkakaroon ng millennial reign of Christ. Ngayon, sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, kung natatandaan po ninyo, nagturo po ako sa inyo ng 7 dispensational truth, no? 7 dispensational truth na kung saan tinalakay natin yung dispensation of innocence, dispensation of conscience, human government, promise, law, grace, at yung millennial kingdom. Nandito po tayo sa natawag na dispensation of grace. Yung grasya at biyaya ni Kristo ay sumagana sa panahon natin ngayon. Kaya naman marami po nangangaral ng salita ng Diyos upang malaman po nila kung anong dahilan kung bakit namatay si Kristo doon sa krus. Kasi po kung wala pong halaga yung ginawa ni Kristo doon sa krus, hindi po magkakaroon ng saysay ang istorya ng Biblia sapagkat ang kamatayan ni Kristo sa krus ay siyang nagbigay ng linaw sa atin kung bakit nabuo ang Biblia. Sapagkat kung wala si Kristo, wala ang lahat ng bagay, sabi sa Book of John. At ngayon, pag binuksan natin yung Ephesians chapter 1, verse 7 to 14, ito po ang nakasulat, no? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Verse 9, para maunawaan ng kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Sa pagdating ng itinakdang panahon at ang plano niya, pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at maipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban niya. At ayon nga sa plano niya ng Diyos, noong una pa man, pinili niya kami, sabi ni Pablo, para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Kayo man ay nagpabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita, kung paanong kayo maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo sa Kanya, kay Kristo. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang pinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papurihan natin siya. Ito po ang sinabi ni Pablo sa sulat niya sa Efeso, na kung saan sa Efeso sinulat din po niya yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na sa biyaya kayo ay naligtas. Sa biyaya tayo ay naligtas, hindi sa ating mga gawa. No? Ito ay kaloob ng Diyos upang ang sinuman ay hindi magmalaki. Maliwanag po na ang kaligtasang tinanggap natin ay hindi sa sarili nating lakas, karunungan, kayamanan o kabaitan. Sapagkat sabi sa Biblia, walang mabait, no?
walang matuwid, wala kahit isa, sabi sa Romans chapter 3. Dahilan upang si Kristo ay manaog at magkatawang tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay ayon sa ating mga binasa upang tipunin ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa sa mamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon po, nasa huling mga araw na po tayo ngayon. Kaya naman marami tayong mga nakikitang mga kakaiba na nangyayari at hindi nyo ho ba napapansin na napakabilis ng oras na kapag nag-umpisa ka sa umagang ito, malalaman mo mamaya alas 3 na ng hapon. Parang kailan lang, hindi ko pa natatapos yung ginagawa ko, hapon na kagad. Sapagkat pinadadali na ng Diyos ang mga araw. Kaya habang meron po tayong lakas at naririnig natin ang salita ng Diyos, bigyan natin ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay mag-penetrate sa ating mga puso. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon po maririnig natin ang salita ng Diyos. Katulad po nung pinuntahan namin doon sa Malaysia. Galing po kami ito ng nakaraang mga araw sa Malaysia. Ngayon po, ang sabi po nung taong nakausap ko, si Nino. Si Nino po ay isang head ng isang restaurant sa Malaysia na kung saan ay ibinahagi ko po sa kanya ang salita ng Diyos. At ayon sa kanya, ang mga Malaysian po sa lugar na yun ay iba-iba pong mga lahi. At marami po sa kanila ay mga Muslim. Ibig sabihin, hindi po sila naniniwala kay Kristo na si Kristo ay Diyos. Napakahirap pong ipangaral ang salita ng Diyos sa mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ganun pa man, hindi po matitigil ang pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat ang sabi sa Biblia, tayo po ay nasa huling mga araw na. Ngayon po, napansin ko po sa mga tao doon, iba-iba po ang kanilang pag-uugali. No, iba-iba po ang pakikitungo ng bawat isa. At hindi lang yan, maging sa ating pong bansa, makikita po natin na sa huling mga araw, makikita natin ang mga kabataan po ngayon ay hindi na kasing dati ng unang mga kabataan noon. Magkakaiba na po ngayon ang mga kabataan. Ang mga kabataan na ngayon, wala na yung pagmamano, wala na yung salitang po, wala na po yung paggalang, wala na po yung parespeto sa mga matatanda. Yan po ang napansin ko sa mga kabataan po ngayon. Ang gusto ng mga kabataan ngayon, puro madali na lang lahat. Walang hirap, walang sakripisyo. Gusto nilang makuha kagad ang gusto nila. Samantalang yung mga kabataan noon at talagang hihintayin ng matagal yan, no? At talagang ipapanalangin pa niya yung mga bagay na gusto niya at hindi siya nasasaktan kapag hindi niya natanggap kagad yung hinihingi niya. Pero ngayon, ibang klase na po. Ngayon, sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, ito po ang katotohanan. Mula pa noon hanggang ngayon, ito pa rin po ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Si Timoteo po ay isang kabataang nasa edad na 20 pataas. No? Siya po ay isang kabataan na kung saan ay tinuruan ni Pablo. Tinuruan siya ng kanyang lola at tinuruan din siya ng kanyang nanay matakot sa Diyos. At si Timoteo ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Ibig sabihin, ang nagsolwin sa kanya, nakakilala siya sa Panginoon, ay si Pablo. No? Ginamit ang kanyang magulang, kanyang lola, para masundan ang kanyang pagpapatuloy sa Panginoon. Ito po ang sabi, pakinggan po natin ang Biblia. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Ito po, sabi, magiging mahirap ang mga huling araw. Bakit? Sabi sa verse 2, dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi. Nakita niyo po, kaya po hindi umuunlad minsan ng isang bansa dahil ang mga nakaupo sa gobyerno, sakim sa salapi. No po? At mayabang, no? Minsan ay makikita niyo po yung mga tao, walang-wala na yung taong yun, pero mayabang pa rin siya kahit walang-wala na siya. No? Ang kayabangan talagang hindi makokontrol. Napansin niyo po yun, minsan may nakikita tayong mga Pilipino, no? Birthday, para magpasikat sa kanyang mga kaibigan, uutang niya ng malaki para mag-celebrate ng birthday and granting kasiyahan, pero ginamit sa pangungutang. No? Yan ang kayabangan. No? Kaya iwas-iwasan po natin yon. Ayun pa, sample lang po yun ng kayabangan. Ngayon, papagmataas, no? Mga taong hindi kayang abutin. ng mga taong mapagmataas na hindi naman dapat magmataas sapagkat ang Diyos lamang ang dapat maitaas. Ngayon po, mapang-insulto. Yung mga taong mapang-insulto. No? Kapag mayaman, minsan iniinsulto ang mahihirap. Kapag ikaw ay hindi nakapag-aral at nakapag-aral yung isang tao, sasabihin niya, hindi ka karapat-dapat dito sa aming grupo sapagkat mababa ang iyong pinag-aralan. No, mapang-insulto, no? Maganda siya, pangit yung isa, no? Sabihin niya, hindi ka nararapat sa grupo namin dahil hindi ka maganda, pangit ka, no? Mapang-insulto. Sample lang po 'yon. Ngayon, ano pang sabi rito? Masuwayin sa mga magulang. Masuwayin sa mga magulang. Ito po yung tinatawag na
ang mga kabataan pong natin ngayon kapag ka sila ay inutusan, teka lang, no? Mamaya na. So yung teka lang, mamaya na, naabot po yun ng 2 araw bago niya magawa yung pinagagawa mo. Kasi nga, teka lang, mamaya na. Busy ako. So ibig sabihin, yung mga kabataan ngayon, talaga namang makikita po natin na masuwayin sa mga magulang at saka pagka yan ay tinutuwid, sila pa yung piling api, no? At makikita mo ang mga kabataan ngayon kapag yan ay pinalo mo, sasabihin sa iyo ay susumbong kita sa bantay bata. Bakit? Bakit mo ako susumbong sa bantay bata? Karapatan namin isumbong ang aming mga magulang na pumapalo sa amin. Bakit? Sinabi naman sa Biblia na i-chastise o paluin ang mga bata pag ito ay mali. No, hindi na dapat ang palo ngayon. Meron ng bantay bata, susumbong kita. No, nakakatakot po ngayon mga kabataan ngayon dahil may susumbong pa yung magulang dahil papaluin lang siya o pinalo siya. Tingnan niyo mga kabataan po ngayon, hindi marunong makinig, no? Hindi marunong rumespeto sa mga magulang. Ito pa ang isang nakalagay. Ang sabi ay walang utang na loob. Tinulungan mo na, pero ikaw pa yung ginawaan ng kasamaan. Mga taong binigyan mo ng lahat sa kanya, ikaw pa ang siniraan. Yan po. At hindi makadiyos. Mga tao pong nag-aasal makadiyos, pero hindi makadiyos. No, makikita po natin yan na marami po sa mga ahensya ng gobyerno na talaga namang makikita mo po may mga nasa paligid po nila na dapat nilang katakutan, pero dahil hindi naman yan ay makadiyos, ang kanilang kaisipan at puso ay pandaraya. No? Ngayon, sabi sa verse 3, ito, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Yung mga taong inabot na ng ilang taon, pero hindi marunong magpatawad. Nakailang taon na hindi sila nagkikibuan. Dahil lang sa simpleng bagay, yung kanilang pag-aaway at pagkakaalitan bilang magkaibigan, bilang nanay o tatay, no, bilang relasyon sa isang pamilya, matagal bago magpatawaran sa isa't isa. Nakailang Pasko na, hindi pa rin nagpapatawad. Napakahirap po niya, malupit. Sabi po rito, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa. Iyan naman siya, no. Kaya naman niya maraming pera dahil maraming pinakikisamahan niya, no. Yung malupit sa kapwa, kung sabihan yung kapwa niya talagang ganun-ganun na lang kahit walang katotohanan, mapanirang tao, no? Walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Galit siya sa anumang mabuti. Kumbaga para sa kanya, mabuti na nga sasabihin, hindi mabuti yan. Ito ang mabuti. Halika, sumama ka sa amin. Magpapakasaya tayo. No? Hataking ka niyan sa kasamaan, hataking ka niyan sa kasalanan. Hindi lang yan. Mga taksil sila. No, ang katapatan ay nasusubok sa mga bagay na talagang matinding problema. Mga taksil po yun. Yung mga taong, kumbaga, ay sinabing, oo, magsasama tayo habang buhay. Magiging tapat ako sa iyo, magpakailanman. No? Pero yun pala, mga taksil, no? Hindi totoo sa kanilang mga pangako at sa kanilang mga sinasabi. Mapusok. No, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Ang sabi ni Pablo, iwasan mo ang mga ganito. Maliwanag po na sinabi ni Pablo kay Timoteo ang mga bagay na magaganap sa huling mga araw. At eto na po yun. Ito na po yun. Kaya makikita natin sa mga binasa natin, makikita po natin yung self-centered ng isang tao. Self-righteous na iniisip niya sa ay angat, makadiyos, mabait. No? At self-denial na kapag talagang tinutuwid mo, talagang ikaw pa ang sasabihan na wala akong mali, ikaw ang may mali. No? Ngayon, sa outline po natin ngayong gabi, pag-uusapan po natin yung living in the last days. 4 na serye po yung pag-uusapan natin sa buwan ng August, no? Ito po yung number 1, living in the last days, light in the darkness in the last days, learn the message of His coming in these last days, live like a king in the last days. Uunahin po natin yung living in the last days, no? Ito po, basahin natin ang 2 Peter chapter 3 verse 2. 2 Peter chapter 3 verse 2 to 18. Ayan po. Meron po kayong mga Biblia. Pwede po ninyong buksan ang inyong mga Bible, no? At pag-usapan po natin yung pinaka-teksto po natin para sa paksa nating living in
the last days. Ito po, kung meron po kayong mga Bible, babasahin ko na po. 2 Peter chapter 2 verse 3, chapter 3 verse 2 to 18. Nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw, in the last days, ay darating ang mga manlilibak, no? At susunduin ang masasama nilang nasa, gagawin nila ang masasama nilang nais. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago mula nang nilikha ang mundo. Sinadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita at nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasama. Ngunit huwag sana ninyong kalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Pwede pong paigsiin ng Diyos yung 1,000 taon at pwede rin naman pahabain ng Diyos ang isang araw. Maliwanag po, kasi po ang Diyos po ang mayroong sariling oras sa nais niyang gawin sa mundo, no? Ngayon, ang sabi dito, ang layunin ng Diyos ay ito po. Kaya hindi pa nililipol ng Diyos ang tao at hindi pa dumarating si Kristo. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binigyan lang niya ng pagkakataong magsisi, no? Ang mga makasalanan dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Yun pala ang nais ng Panginoon. Kaya po pala hindi pa ginugunaw ng Diyos ang mundo ay dahil gusto niya ang mga taong wala pa sa Panginoon ay makakilala sa Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginawa ang makakayanan ninyo para mapadali sa pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Yan po ang magaganap, no? Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa sa paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang mga bagay nito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Alalahanin ninyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao, gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo, na sa pamamagitan ng karunungan ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya, gaya ng ginawa nila sa ibang mga nagpahamak sa sarili nila. Mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa man. Mag-ingat kayo na hindi kayo maloko sa pamamagitan ng maling aral ng mga taong suwail at mawalay ng mabuti ang inyong kalagayan sa Diyos. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakailala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po, para po sa ating binasang teksto ngayong gabi, meron po tayong ginawang outline na 3 outline. Una, yung friendly reminder. No, bilang kapatid, no, bilang kaibigan, tayo ay binigyan ng Diyos ng tinatawag na friendly reminder. Pangalawa, forgiveness, no? Forgiveness received.
At pangatlo, following His footsteps. Ngayon, umpisahan po natin a friendly reminder. Alam niyo po, kung tayo po ay mga magulang, para sa ating mga anak, nagbibigay po tayo ng advice, no? Nagbibigay po tayo ng panuntunan upang ang ating mga anak ay hindi mapahamak, hindi magkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Ganon din naman sa mga nagmamahal, no? Kung mahal mo ang isang tao, mahal mo ang iyong kaibigan, dapat magbigay ka ng reminder, no? Magbigay ka ng panuntunan sa kanya o advice para hindi siya magkamali. At ang ginawa ng Diyos, binasa po natin, nagbigay po ang Diyos ng reminder sa ating lahat, no? Na tayo po ay dapat ay maging maingat, no? Na tayo po ay dapat ay maging masunurin sa nais ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi po ni Juan, no, sa John chapter 15 verse 9 to 15, ito po, mahal ko kayo, na? Yan ang sabi ni Kristo. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo katulad ko. Sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos sa inyo, magmahalang kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung susunod nyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ngayon po, sa binasa po nating mga talata, nagbigay po ang Diyos ng reminder sa ating lahat. Papasok po ang mga iba't ibang mga bagay na mangyayari sa ating buhay sa panahon ngayon ng huling araw. At sabi sa mga binasa po natin, dito sa a friendly reminder, meron pong papasok na tinatawag na apostasy. Magkakaroon po ng mga iba't ibang mga nagtuturo, no, ng salita ng Diyos, pero hindi tama ang interpretasyon. Marami po ang magtuturo ng Biblia, pero gagamitin ang Biblia para sa maling katuruan. Hindi po lahat na nagdadala ng Biblia at nagtuturo ng Biblia ay tama ang kanilang itinuturo. Kaya kung meron kayong Biblia at narinig nyo ang isang tao nagtuturo ng Biblia, tignan ninyo kung tama yung sinasabi niya ayon sa Biblia na hawak po ninyo. Kaya po tayo merong guide. Ito po ang guide natin, ang Bible. Kaya po meron pong mangyayaring apostasy. Nagkakaroon po ng mga maling katuruan sa panahon po natin ngayon. May mga nagtuturo po na si Kristo ay hindi Diyos, no? Si Kristo ay tao lamang. Ngunit ang sabi sa Biblia, si Kristo ay isang persona at siya ay Diyos. Maliwanag po? Kaya po, may mga magtuturo din na ang tao po ay maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang tao po ay hindi maliligtas sa kanyang mga gawa. Sapagkat kung sa kanyang mga gawa ang magiging basihan, talo po ang mahirap sa mayaman. Sapagkat maraming magagawa ang mayaman kaysa sa mahirap. Kaya hindi po pwedeng sa mga mabubuting gawa ang tao ay maliligtas. Para saan pa ang kamatayan ni Kristo kung ang tao ay maliligtas sa mabubuting gawa? At hindi rin po pwedeng idalangin ang taong namatay para maligtas, sapagkat ayon sa Biblia, no, ang tao po ay may kakayanan, meron pang unawa, ibibigay ang Diyos sa kanya habang siya ay nabubuhay upang makita niya ang plano ng Diyos, ang pagliligtas ni Kristo. Ngayon, ang isang taong namatay na hindi nanampalataya kay Kristo, sigurado po ang kanyang pupuntahan ay impyerno. Dalawa lang po ang pwede puntahan ng tao, langit at impyerno. Wala pong purgatorio. Bakit nabuo yung purgatorio? Yung purga palabas, yung toryo bulsa. So ibig sabihin niya, yung bulsa na merong lamang pera ay ibabayad mo para lumabas. Yan po yung pagbabayad sa purgatorio. At hindi yan sinabi sa Biblia. Sapagkat ang sabi sa Biblia sa mga awit, hindi masusuhulan ang Diyos
patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Nakalagay po yun sa Biblia. Sapagkat paano yung walang pambayad para iligtas ang kaluluwa niya mula sa impyerno, di hindi mapupunta yung kaluluwa ng mahal niya sa buhay kasi wala siyang pambayad. Ang katotohanan po niyan sa Biblia, sinabi po na habang nabubuhay ang isang tao, dapat niyang kilalanin ang Diyos at siya ay magsisi ng kasalanan at manampalataya kay Kristo sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Yun ay sapat na. Sinasabi ni napakadali naman ng pinagagawa mo na magsisi lang at manampalataya kay Kristo tapos ay maliligtas na. Pero nasusuri ng Diyos ang puso ng isang tao kung totoo ang kanyang ginawang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Walang peke. No, sa mata ng Diyos, alam niya kung sino yung totoong nagsisi at alam niya kung sino yung totoong nanampalataya kay Kristo. Kaya huwag sabihin ng sino man na madali lang ang kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay ino-offer ng Diyos sa kahit kaninong tao, ngunit kinakailangan niyang suriing mabuti ang kanyang sarili sa paglapit niya sa Diyos. Maliwanag po? Kaya dito makikita po natin sa 1 John chapter 2 verse 18 to 20, mga anak, malapit na ang huling araw. At tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. No? Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo. No? Kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, mananatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyo ang lahat ng katotohanan. Malinaw po na ang banal na Espiritu po ang sumuri sa puso ng tao upang siya ay makita kung talagang genuine ang kanyang ginawang pagtanggap kay Kristo. O pagkukunwari lamang upang madaya niya ang tao. Alam niyo po sa loob ng local church, no, sa loob ng iglesia lokal, meron po mga pumapasok dyan na iba't ibang klase ng tao. Kaya maging maingat tayo sapagkat may mga pumapasok dyan na mayroong dalang maling mga turo. Tama na yung pinag-aaralan mong salita ng Diyos eh. Tapos biglang pumasok itong isang taong ito, abay turuan ako ng mga tungkol sa Diyos at nakita ko mas tama siya kaysa siya tinuturo sa iglesia. Kaysa siya tinuturo ng pastor. Kaya nadadaya ang marami dahil nadadaya ang kanyang isip, ang kanyang puso sa matamis na pananalita nitong mga maling tagapagturo. Kaya mag-ingat po kayo. At minsan sa loob din ng local church, nagkakaroon po ng tinatawag na utangan ng pera. No? At kapag ka nagkaroon ng utangan sa loob ng iglesia, ibig sabihin, nakipagkaibigan, nakipagkilala, nakipag-mingle sa iyo. Tapos kapag ka naging kaibigan mo siya sa loob ng mga 1 buwan, 2 buwan, ito magsisimula na yan pumasok, sasabihin niya, kapatid, sister, baka naman may pera ka dyan, pautang naman. Ako niya po, minsan ginagamit din nila sa negosyo. Ngayon, ang mga bagay na ito ay dapat suriing mabuti kung ano ba ang motibo ng pakikipagkaibigan sa atin ng mga taong nakikilala natin sa loob ng iglesia. Kasi nga apostasy na po. Marami pong gagawa ng karumihan. Maraming mandaraya, manluloko, mangiisa. No? Yan po ang katotohanan na nangyayari po ngayon. Kaya dito makita po natin yung friendly reminder ng ating Panginoon, apostasy will arise. Agony will arise. Marami pong iiyak dahil sa mga maling nangyayari sa kanila pong buhay. No? Magkakaroon din po ng tinatawag na kalungkutan. No? At sabi rin nito, magkakaroon din po ng awakening. No? Magigising ka na lang sa isang katotohanan na naisahan ka na pala. Kaya kailangan maging maingat po tayo sa pagtanggap ng mga kaibigan, sa pagpili ng mga kaibigan, no? Sa pagpasok sa isang negosyo o sa pagpasok sa isang trabaho. Kinakailangan ipagdasal nating mabuti kung yung ating gagawin ay kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi nito sa 2 Peter chapter 2 verse 1 to 5, ngunit nagkakaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw at ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral
na makasisira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa kabila nito, marami pa rin susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay at dahil sa kanilang malalapastanganan ang katotohanan na sinusunod natin. Dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matamis na salita, no? Para kwartahan kayo. Nakita niyo po? May mga tao pong magbibigay ng advice ng salita ng Diyos, pero ang purpose niya hindi lang para madala ang salita ng Diyos, hindi ginamit niya ang salita ng Diyos para kwartahan kayo. Marami pong gumagamit ngayon ng Biblia, ginagamit nilang pangpera, no? Pangpera. Kaya mag-ingat po kayo. Sa pamamagitan ng kanilang matatamis na salita, kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Kaya nga ang mga anghel ay hindi kinakawaan ng Diyos nang nagkasala sila. No, katulad ni Lucifer na naging Satan, ibinagsak ng Diyos at ipinangalan sa kanya ay Diablo o si Satan na ang dating pangalan niya ay Lucifer, mang-aawit ng Panginoon dahil nagmataas siya sa Diyos. Ibinagsak siya ng Diyos at 1/3 ng mga angel ay sumama kay Satanas at sila ngayon yung gumugulo sa isipan ng mga tao at nililinlang ang mga kaisipan ng tao upang umalis sa katotohanan at gawin ng mali. Kaya ang sabi dito, kahit ang mga anghel ay hindi kinawaan ng Diyos nang magkasala sila, sa halip itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Hindi rin kinawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Kung paanong hindi kinawaan ng Diyos noong panahon ni Noe, yung mga taong nagmatigas, nagmalaki, no, sa Diyos at hindi kinilala ang Diyos, nagpadala ang Diyos ng universal flood. Namatay po ang mga tao noon. At ngayon ang sabi ng Biblia, hindi na tubig ang gagamitin ko para lipulin ang tao, kundi gagamit ako ng apoy. Susunugin niya ang mundo. At pag sinunog niya ang mundong ito, ano ang ipagmamalaki ng isang tao? Kahit na gaano kayaman ang isang tao, siya na po yung mayroong sariling helicopter, maraming pag-aaring gusali, malaki ang kanyang negosyo, hindi po niya yan madadala sa kanyang pupuntahan. Maiiwan po yan dito sa lupa. At mag-aaway-away pa yung mga taong makatatanggap ng kanyang iniwang yaman. Liwanag po? Kaya habang meron kang kayamanan sa mundong ito at makakagawa ka ng mabuti para sa Diyos, yun ay kayamanan mo sa langit. Huwag mo lang ipagmalaki, huwag mo lang ipagmayabang. Ang mahirap po sa nangyayari ngayon, ito po ang nakikita natin, itong realidad. Nagkaroon ng matinding pagbaha, nagkaroon ng sakuna. Ngayon, ibo-broadcast niya yan sa kanyang social media na nagbibigay siya ng maraming ayuda, pagkain, o kung ano-ano yung mga binibigay nila. No? Ipagmamalaki nila yung kanilang ginagawa, ipapakita nila sa tao para masabing maganda ang kanyang ginagawa. At sa kanyang iniisip, sa ganoong paraan, sisikat siya, no? Pero kahit na hindi naman sabihin ng taong yun na hindi ko naman ito ginagawa para sa akin dahil gusto ko lang naman gawin. Kung gusto natin gawing tumulong sa ating kapwa, ilihim natin ito. Huwag nating ipagmayabang. Kasi sabi sa Biblia, kapag ka gumawa ka ng isang bagay, itago mo nang walang nakakakita. Ngayon, yung taong nakatanggap, kung siya ay magpupuri o magpapasalamat, ang dapat itaas ay walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat yung ginagawa natin, dapat ang glory niyan sa Panginoon, hindi sa atin. Kaya kung gagawa tayo ng mabuti sa isang kapwa, ilihim po natin, itago po natin para magkaroon tayo ng reward sa langit. Kaya dito sabi sa Ephesians chapter 5 verse 16 to 17, maging handa tayo, no? Gamitin natin ang tamang mga oras na natitira sa atin para gawin natin ang mabuti para sa Panginoon. Ngayon yung forgiveness, no? Una, reminder, ngayon naman yung forgiveness, na kaya po pala hindi sinusunog pa ng Diyos ang mundo at hindi pa niya tinutupok ng apoy sapagkat nais niya ang tao ay makakilala sa Panginoon. Kaya habang tayo po ay may pagkakataon, ibahagi po natin ang salita ng Diyos. No? Makilala nila at matanggap nila ang pagpapatawad ni Kristo sa kanilang mga kasalanan. At ang pangatlo po,
yung following His footstep, pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit natin kailangan sumunod sa kalooban ng Panginoon? Sapagkat tayo po ay nasa huling araw na. Sabi po sa binasa natin sa verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala sa kalangitan na may nakakikilabot na ugong, masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng may banal at maka-Diyos na pamumuhay. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya, sa araw na ito masusunog ang langit at ng apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit sa lupa at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang mga bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay na may payapa, malinis at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Ang gagawin po ng Diyos, gugunawin niya ang mundo. Hindi ng tubig, kundi ng apoy. Kaya habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon, mamuhay tayo ng may malinis na puso. Mamuhay tayo ng may tamang pag-ibig sa ating kapwa. Sapagkat ilang taon na lamang ay binibigay ng Diyos sa tao. Hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo o patay na tayo. Pero gawin nating maging masaya sa bawat araw na ibinigay ng Diyos. Kasi ang problema po niyan, yung ibinigay ng Diyos ng araw nito, iniisip kagad niya yung problema sa susunod na araw. Dapat mabuhay tayo one day at a time. Maging masaya tayo sa araw na ito, na nakawin ng demonyo ang kasiyahan binigay sa iyo ng Diyos sa araw nito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kung ano-anong problema sa ating isip. Hindi mo ma-enjoy ang isang araw sapagkat iniisip mo kagad yung susunod na araw na problema. Ang sabi sa Biblia, no, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, no? And all these things, yung mga iniisip mo bukas, sa susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Kontrolado ng Diyos. Tingnan niyo po, di ba nakaupo lang po kayo ngayon? Hindi kayo gumagalaw ng maraming galaw, nakaupo lang kayo? Pero nauubos yung oras natin, nagagamit natin yung oras na hindi natin namalayan, nakaisang oras na pala tayo. Hindi natin namalayan, umikot ang mundo nang hindi ka natumba. Umikot ang mundo nang hindi ka nahulog sa iyong kinakaupuan. Ang ibig sabihin, kontrolado ng Diyos maging ang pag-ikot ng mundo. Na hindi mo namamalayan, natatapos ang isang araw, natatapos ang isang linggo, natatapos ang isang buwan, na ikaw ay hindi pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat habang sinusunod natin ang Panginoon, hindi natin namamalayan ang mga oras sapagkat mahal natin ang Panginoon. Ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Tingnan niyo po yung mga taong mahal niya yung kanyang trabaho. Kung minsan nakakalimutan niya ng kumain dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang ginagawang trabaho. No? Hindi na siya halos minsan nakakakain. Nalalagpasan na siya ng oras. Sinasabi ng mga kasama niya, kumain ka naman. Huwag puro trabaho. Kasi nga, mahal niya yung trabaho niya. Na hindi niya namamalayan, tapos na pala yung oras, no? Na hindi niya namalayan na ang dami niya lang nagawa. Kasi mahal niya yung trabaho eh. Kita niyo yung mga taong hindi nagpapahalaga sa oras. Yung mga taong hindi nagpapahalaga sa kanyang mga mahal sa buhay. Baliwala sa kanya yung pagkakataong ibinibigay sa kanya ng Diyos. Kumbaga, ang mga taong ang inaasahan lamang ay matapos kagad itong araw na ito, lagi po yan nakatingin sa oras. Tingnan niyo po sa mga nagtatrabaho, ang laging sinusubaybayan ng taong hindi productive sa isang kumpanya, ang tagal naman ng oras, gusto ko nang umuwi. Pero yung mga taong productive, yung mga taong nagpapahalaga sa oras ng kanyang trabaho, naku, malapit na matapos yung oras, hindi ko pa natatapos yung ginagawa ko. Diba? Mahal na mahal mo yung trabaho eh. So, sa ganito din paraan, kung mahal natin ang Panginoon, alam natin malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit nang dumating si Kristo. Kaya naman tayo ay nagpapatuloy. Tayo ay walang tigil, no? Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa ating kapwa, sa pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, sapagkat hindi natin alam ang araw ng ating pong buhay. Hindi natin alam kung anong oras darating si Kristo. Pero merong isang bagay itinuro ng Diyos sa atin, na tayo ay maging productive, maging maingat sa bawat araw na ibinibigay ng Panginoon. Huwag nating sayangin o nakawin ng demonyo ang kasiyahang ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw.
Dahil marami sa mga tao ang nabubuhay ngayon, no, na may pasariling paniniwala. Kailangan ang paniniwala natin ay paniniwala mula sa Diyos, no? Kaya dapat maging maingat po tayo. Sabi sa Isaiah 26 verse 10, kahit kinaawaan nyo ang masama, hindi pa rin sila natutong mamuhay ng matuwid. Kahit na naninirahan sila kasama ng mga matuwid, patuloy pa rin sila sa kanilang gawang masama at hindi nila kinikilala ang inyong kapangyarihan. Yan po ang kalagayan ng mga tao sa mundo ngayon. Kaya mag-ingat po tayo, no? A friendly reminder ng Panginoon para sa atin. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, ito na ang pagkakataon, makamit mo ang pagpapatawad ng ating Panginoon. No? Yan po ang friendly reminder sa ating Panginoon. At sabi dito sa ating pinag-aralan na talagang sa pagdating ng Panginoon, marami ang mga magugulat, marami ang makakaroon ng tinatawag na panghihinayang. Kaya bilang pagpapaalala ng Panginoon sa atin, matanggap natin ang forgiveness ng Panginoon. Paano? Kailangan tayo magsisi at manampalataya kay Kristo. Pangatlo, tayo po ay sumunod sa yapak ni Jesus. Sapagkat wala nang ibang pinakamasarap na bahagi ng buhay ng isang tao ang makita ng Diyos na ang tao ay sumusunod sa kanyang kalooban. Ang blessing ng Panginoon ay talagang bubuhos kapag inuna natin ang Panginoon. Pag inuna natin ang ating sarili, madidismaya tayo pag hindi nangyari yung gusto natin. Pero pag inuna natin ang Diyos, wala tayong pagiging dismaya sapagkat ginawa natin kung ano ang makalulugod sa ating Panginoon. Kaya sana po ngayong gabi ay natuto po tayo sa ating ginawang pag-aaral, no? Nasa huling mga araw, itong the last days, no? Kilalanin na natin ang Panginoon. Namuhay na tayo ng may malinis na buhay. Ibahagi natin ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat ang sabi sa Biblia, ito po yung huling talata na babanggitin po sa atin ng Diyos. Sa John chapter 14, no? John chapter 14 verse 1 to 3. Ito po, pakinggan nyo mabuti. Sa mga umaasa, sa mga sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, naghanda si Jesus ng tahanan natin doon sa langit. Sapagkat ang mundong ito ay susunugin ng Diyos ng apoy. Walang matitira po dito. Ngunit papalitan ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa. At sino lamang ang pwedeng tumira doon? Ang mga taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Kung hindi to totoo, hindi ko po ito pag-iinteresan, hindi ko po ito pagtsatsagaan, at hindi po ako magtuturo sa inyo. Pero dahil sinabi ng Diyos na sa kabilang buhay ay may langit, no, at bagong lupa, yun ang pinakamasarap na titirhan natin. Yun ang pinakamaligayang bagay na magaganap sa isang tao pag siya ay pumunta sa lugar na yon. O pagpanaw ng taong yon, merong siyang lugar sa langit, sa bayan ng Diyos. Sabi sa John chapter 14 verse 1 to 3 bilang pangwawakas, huwag mabalisa ang inyong mga puso, nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Kanino? Kay Kristo. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi ganon, ay sinabi ko sana sa inyo, ako ay paroroon upang ipaghanda kayo, no, ng isang lugar para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at napaghanda ko na kayo ng inyong matitirhan, muli akong babalik at tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay doroon din naman kayo. Ipinaghanda ng Diyos nung umakyat sa langit si Kristo. Naghanda siya ng mga bahay, tirahan sa lahat ng mga taong nasa lupa na magsisisi at mananampalataya kay Kristo, maging yung mga naunang nanampalataya kay Kristo, ay ipinaghanda ng Diyos ng tahanan sa langit. Kung meron kang nakitang pinakamagandang bahay dito sa lupang ito, ang bahay na binigay ng Diyos sa atin sa langit ay pinakamagandang bahay, sapagkat alam niya na ang tao ay hindi kontento, no? Walang kakontentuhan. Kaya kung magbibigay ng pagpapala ang Diyos
ng isang tahanan o mansyon, ibibigyan siya ng Diyos ng the best, maganda, no, na bahay na titirhan ng isang mananampalataya. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat bibigyan tayo ng tahanan doon sa langit na kailanman ay hindi kayang ipaliwanag ng sino man sapagkat ang Diyos lang po ang gumawa nun. Kaya purihin ang Panginoon. Tayo po ay mananalangin, no? Hilingan natin si Jay sa ating closing prayer. Jay, paki-closing sa atin pag-aaral. Lord Jesus Christ, maraming salamat po at kami ay nagtipon ngayong gabi upang mag-aral po ng iyong salita. Maraming salamat po at sabayan niyo po kami sa araw-araw na aming pamumuhat at patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, kayo na po ang bahala sa bawat isa at sumabay. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen po. Muli po ay lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Salamat po sa natutunan po namin ngayon in these last days. Marami po mga nangyayari sa mundo. Ngunit ikaw po ang may control ng lahat ng bagay. You are the sovereign God. Tunay nga, Panginoon, ikaw po mangusap sa puso ng bawat isa sa amin na nandito po ngayon. Bless po ang kanilang hanap buhay, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pamilya. Magkasundo-sundo ang may mga pag-aaway, Panginoon, at magkaroon po't mangibabaw sa puso ng bawat isa ang tunay na espiritu ng pag-ibig, pagpapatawad, at pag-unawa sa bawat isa. Panginoon, ikaw po ang manguna rin sa pagkakataong ito na ilapit sa iyo ang mga taong ito na ibinigay niyo po, Panginoon, ngayong gabi. Kung sa gabing ito, kapag ikaw ay namatay, hindi mo alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa, ito na yung pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon, sariling tagapagligtas, ay pwede kang sumunod sa panalangin ito. Ang panalangin na hindi nakapagliligtas, gagamitin lamang ito ng Diyos upang tayo makalapit sa Kanya. Kung handa ka na, pwede mo ilapit ang inyo pong sarili at sumunod sa panalangin ito. Dakilang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, ako po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking nagawang mga kasalanan. Ugasan mo ako ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. At tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa buhay na wala hanggang pinagkaloob mo po sa akin. Pinanampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus nang siya'y namatay na buhay na magkuli pagkaraan ng 3 araw. At dahil diyan ako'y nakatanggap ng buhay na walang hanggan at tirahan sa langit. Salamat po, Diyos. Tulungan niyo po akong lumago sa aking pananampalataya. Magsimula na po ako magbasa ng Biblia, mamuhay ayon sa iyong kalooban at ibahagi ang pagliligtas ni Kristo. Sana po, Panginoon, ikaw po manguna sa puso ng bawat isa sa may mga karamdaman katulad ni Noli, asawa ni BG. Pagalingin mo po siya sa kanyang sinapit na stroke. Bigyan po siya ng kagalingan sa mga oras na ito. At sa mga karaingan ng bawat isa, sa may mga karamdaman, ikaw po magbigay kagalingan sa mga oras na ito, Panginoon, sapagkat ikaw po ang aming dakilang manggagamot, ikaw po ang aming Panginoon, ikaw po ang Diyos na nagliligtas. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po at napagpala